Samantala, sasampa ng reklamo homicide ang 8 tauhan ng Philippine Coast Guard na sangkot po sa pamamaril sa Taiwanese fishing vessel na ikinasawi ng isang mangingisda. Pinakita na rin ng NBI sa publiko ang video ng pagpapahinto ng Coast Guard sa bangkang pangisda. Saksi si John Consulta. Sa videong ito ng Philippine Coast Guard sa Balintang Channel noong May 9, makikita ang pagbusina ng barko ng Coast Guard at pagsenya sa mga tauhan nito para pahintuin ang Taiwanese fishing vessel na Guada Jing 28. Ilang saglit pa, maririnig ang mga warning shots para mapahinto ang fishing boat. Nang huminto ang Taiwanese fishing vessel, isang lalaki ang kumaway. Ang mga taga-Coast Guard naghandang sumakay roon, pero bigla itong umandar. Dito na nagsimula ang mahigit 1 oras na habulan, kasabay ang pagpapaputok sa fishing vessel ng ilang tauhan ng Coast Guard. Bagamat makina raw ang target, isang mangingisdang Taiwanese ang tinamaan at namatay. Ayon sa Philippine Coast Guard, 3 beses daw silang tinangkang iram o banggain nitong Taiwanese fishing vessel na Guada Jing number 28 nung nagkakaroon sila ng habulan sa Balintang Channel. Ito raw yung naging dahilan kung bakit napilitan sila magkaputok laban sa Taiwanese fishing vessel. Pero ayon sa NBI, wala silang nakitang ebidensya para magpapatunay na naganap nga itong pagkatangkang banggain ang Philippine Coast Guard vessel. As far as the investigation is concerned, the PCG still failed to prove, using the video as evidence, that the fishing boat really attempted to ram the patrol craft. Natukoy si Seaman First Class Edrando Aguila na siyang nakapatay sa mangingisda dahil nagmatch sa kanyang baril ang slag na nakuha sa katawan ng biktima. Ang rekomendasyon ng NBI, sampahan siya ng reklamong homicide, pati ang kapitan ng PCG vessel na si PCG Commanding Officer Arnold de la Cruz at 6 pa nilang kasama. When there is a community of design of several persons to attain a specific purpose, the resulting criminal offense shall be for all of them. Reklamong obstruction of justice naman ang haharapin ng 4 nilang kasama na nagtangka umunong putulin ang video ng pamamaril at pababain ang bilang ng mga pinaputok na bala ng Coast Guard. There are also 2 sets of ammo consumption reports. The first, there were only about 30 plus. In the subsequent ammo report, it reflected already 108 shots. NBI raw ang magsasampa ng kaso. Sang-ayon naman daw ang Taiwan sa rekomendasyong kasuhan ang 8 tauhan ng ating Coast Guard. Kaya posible nang tanggalin ang mga sanksyon na ipinataw sa Pilipinas tulad ng OFW ban. Inilabas na rin ng Taiwan ang resulta ng hiwalay nitong investigasyon. Iginit itong sa overlapping economic waters ng Pilipinas at Taiwan nangyari ang pamamaril. Kaya wala raw mali na andun ang kanilang fishing vessel. Ako si John Consulta, ang inyong saksi.